Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat na naririto ngayon sa ating bahay-sambahan, gayon din sa ating mga kapatiran na nakatunghay online. Purihin po ang Panginoon at tayo po ngayon ay patungo na po sa ating pangalawang gabi sa ating Paskong pagsambat, pasasalamat. Kaya purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo at samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na naririto, Panginoon, ay dinako niyo po ng nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong maghapon na nagdaan na ang bawat isa sa amin ay inyong iningatan at patuloy, Lord, na binigyan ng abilidad at kakayahan upang magampanan po namin ang aming mga trabaho sa buong maghapong ito. At ngayong gabi, Panginoon, iisa lamang po, Panginoon, ang aming hangarin kung hindi kayo po ay aming mabigyan ng mataas na papuri at pagsamba. Dahil kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Kaya, Lord, sa aming patuloy na paglapit sa inyo na may pagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na aming mga naisip, nasambit na aming mga labing, naikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan. Sadyaman po o hindi, Panginoon, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na makaparehang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, sa aming patuloy na panalangin na may papurit pa salamat, patuloy po namin panalangin sa gawaing ito na malaya kumilos ang iyong banal na Espiritu. Samahan kami, Panginoon, sa aming pag-aawitan na mataas sa papurit pa salamat pagsamba at higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng mensahe mo na dadalhin po ng inyong lingkod. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng inyong mensahero, si Brother Greg, na siya magdadala ng inyong mga salita. Panalangin po namin, Lord, na ang bawat isa na makakapakinig, makakapanood ng video na ito, na matanggap po namin ito, Panginoon, na may kagalakan sa aming mga puso at manatili ito sa aming mga puso at isipan at sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran. Gayun din po, Panginoon, dalangin namin, i-bless niyo po si Brother Greg na siyang magdadala ng iyong mensahe. Bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang maipahayag ang mga salita mo na nang naayon sa iyong kalooban at katuruan at higit sa lahat ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, bigay po natin ng malakas na palakpak sa ating Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkaloob niyo po sa amin. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y inyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Sa iyong kabutihan, kami ngayon iyong bayan, pinili at inaalagaan. Pagsamba sa iyo'y walang hanggan. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, uulan
uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Tuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumamba at pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. La 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. La 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Purihin ka, O Panginoong Yesus. Maraming salamat. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga papuri at pasasalamat. And Lord, patuloy po kami, Panginoon, na naririto, nagkakaisa sa isang hangarin na maitaas ang ngalan mo. Walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan, di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y walang hanggan, di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat,
ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, tunay Lord na Ikaw ang bida, Panginoon, sa aming gawain ito. Patuloy, Lord, na ang aming panalangin, Panginoon, kayo ang maitaas, kayo ang maitanghal, kayo ang maluwalhati, Panginoon, sa aming gawain. Paskong pagsambat, pasalamat. Dahil, Lord, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Tuloy, Lord, na umaapaw ang mga pagpapala na pinagkakalob niyo po sa amin. Mga kagalingan, Panginoon, mga kalakasan, Panginoon, na pinagkakalob niyo po. Lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, ay inyong pinagkakaloob. Tunay nga, Lord, na tapat at dakila ang iyong pag-ibig. Kaya, Lord, muli, tanggapin niyo po ang aming mataas na papurit pa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating kapatid. Walang iba po, si Brother Greg Melendez. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother Greg. Okay po, magandang gabi po, Church. Good evening po. At Merry Christmas po sa lahat. Amen. Ngayong gabi, ito po ang ating pong second night ng ating pong gawain. Paskong pagsambat, pasalamat. Ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay laging on time, laging effective. Amen po ba? Kaya po, ang ating teksto sa gabing ito, na ating pong pag-aralan, ay ating pong mababasa sa aklat ng sa aklat ng Colossians chapter 1, verse 21 hanggang 23. Ito po ay aking pong pinamagatang ang pakikipagkasundo sa Diyos. Reconciliation with God. At bago po basahin ito, inaanyayahan ko po na tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, na siyang source ng karunungan at katalinuhan. Father, amin pong pinagkakatiwala ang oras na ito ng banal na Espiritu ang kumilos sa amin upang ang iyong salita ay mahayag ng buong linaw. At Panginoon, dalangin po namin na kayo pong magbigay ng karunungan, katalinuhan sa aming pagkakinig, Panginoon Diyos, na wala pang ibang maluwalhati, dakila, mapurihan, at tunay po, Panginoon,
matupad ang iyong layunin sa gabing ito, na ang iyong salita ay mahayag upang ma-fulfill ang iyong glorious purpose sa aming pong buhay. Kaya Lord, ang lahat po ng glory, pasalamat, pagdakila, pagluwalhati belongs to you alone. And this is our prayer. In Jesus' name, Amen at Amen. Sige po, ang ating pong teksto sa gabing ito ay ating pong mababasa sa Colossians, akla po ng Colossians chapter 1, verse 21 hanggang 23. Sabi po dito, "And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds." Verse 22, "But now He has reconciled in His body of flesh by His death, in order to present you holy, blameless, and above reproach before Him. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, have become minister." Sa ating pong teksto, meron po tayong 4 na points at ating pong pag-aralan. Una po, ang ating pong number 1 po ay, sabi po dito sa verse 21, "And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds." Ano po yun? Ito po yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, yung kondisyon ng mga tao na wala sa Diyos. Sabi po dito, man's previous state apart from God. Verse 21. At una po, makikita po natin, dati po, ang kalagayan po ng tao ay we were once alienated. Nung hindi pa po, wala pa po ang ugnayan, hindi pa po nakakilala. Ito po kasi ang context po dito, sulat po ni Pablo ito sa mga taga-Colossians. Ang mga Colossians po ay mga mananampalataya din po. Tinukoy po dito ni Pablo, sinabi po dito, kung ano yung kalalagayan nila noon, nung hindi pa po sila born again. Una, sila ay alienated from God. Ano bang ibig sabihin po ng alienated from God? Sila ay hiwalay. Hiwalay sa Diyos. Ngayon po, liwanagan po natin yung hiwalay sa Diyos. Kasi po, ang Diyos, kahit na hindi pa mananampalataya ang tao, concern na ang Diyos sa lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Lahat po ay binigyan ng karapatan para po sa mga blessing. Hindi po porke sinabing hiwalay ka sa Diyos, wala ka ng bahagi sa mga blessing na galing sa Panginoon. Ibig sabihin po, nung sinabi po ni Paul sa mga Colossians na they were alienated from God, patuloy po na lahat po ay nakakaranas ng biyaya at pagpapala sa Panginoon. Kagaya po ng sabi po sa Hosea 2:8. Sabi po dun sa Hosea 2:8, "Hindi nila kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil, ng alak at ng lagis. Sa akin nanggaling ang pilak at ginto, ginagamit niya sa pagsamba kay Baal." Ibig sabihin, kung yung mga mayayaman doon na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, wala pa pong mga ugnayan, hindi pa sila, kung hiwalay pa sila sa Diyos, sila rin po ay pinagpapala ng Panginoon. In fact, yung kanila pong mga doon natin sa
binasa sa Hosea 2:10, yung kanilang pong mga kayamanan, mga ginto, mga ari-arian, ay nagagamit pa sa kanila pong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, hindi ibig sabihin na kapag hiwalay sa Diyos, hindi ka na makakaranas ng blessings. Ganon din po sa aklat ng Mateo 5:44, 45. Sabi po dito sa Mateo 44:45, Mateo, nakikita po din natin na pati yung mga masasama at mabubuti ay nakakaranas ng biyaya, papapala ng Panginoon. Sabi po, basahin ko po sa Mateo. Sabi po dito, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng iyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mga mabuti, gayon din naman sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya nga, ibig po sabihin, ang Diyos ay concerned pa rin sa lahat ng mga pangangailangan ng mga tao, mabubuti man, hindi, o matuwid man, o masama, patuloy na ang fair po, parehas na sinisikatan po ng araw, parehas na ang ulan ay nararanasan ng lahat ng tao. Kaya, hindi kapag ikaw ay alienated sa Diyos, sa Panginoon, hindi po yun ang pakahulugan. Ano po yung pakahulugan ng sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Colossians nang sinabi niya na and you who were once alienated. Ibig sabihin po dito ni Pablo na alienated, sila ay hiwalay sa buhay ng Diyos. Yan po ang ibig tukuyin ni Pablo nung sinabi po niyang, those you were once alienated. Ito po yung katatayuan ng mga tao po. Dati nung hindi pa po sila naboborn-again. Dati, ito din po yung katatayuan natin dati nung tayo ay hindi pa po mananampalataya. Kaya, ibig sabihin po ng hiwalay dito yung alienated, separated in the life of God. Gaya po ng sinasabi po ng Ephesians chapter 4, verse 18 hanggang 19. Mababasa po natin sa aklat po ng Ephesians kung ano po ang buhay ng mga tao na hiwalay sa Diyos. Sila po, ito po yon ang eksakto po na katatayuan natin dati. Sabi po dito, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag, kundi pawang kalasuan. Ito po yung katatayuan natin dati na hiwalay sa Diyos, na pag gumawa ng kasalanan, wala man lang conviction, walang pangunawa sa salita ng Diyos sa mga bagay na patungkol sa Panginoon, at matigas ang ulo sa lahat ng mga bagay na nanggagaling ng mga payo na mula sa Panginoon. Ito po dati tayo, ito po dati ang ating kondisyon dati nang tayo pa ay hiwalay para sa Diyos. Sabi po sa Romans 5:10, we were once enemy, tayo ay dating kaaway ng Panginoon. Kaya, yun po, pag sinabi po na we were once dati po tayong kaaway, we were once alienated po.
Pangalawa po na katatayuan natin nung tayo po ay hindi pa po mananampalataya, we were once alienated and hostile in mind. Hostile in mind. Ano ba yung ibig sabihin ng hostile in mind? Ito po yung hateful, sabi po ng MacArthur Study Bible. Hateful, hostile in mind. Alam niyo po, marami po tayong mga kakilala na mabubuti, mababait, ngunit kung i-introduce mo sa kanila ang Diyos sa kanilang buhay, sila ay magagalit. Halimbawa po, sa ating pong mga kapatid na grupo ng mga LGBT. Marami po dyan talaga na mga masisipang, masatalino, mabubuti, mababait. Pero, kapag sinabi mo na sa kanila yung morality patungkol sa Diyos, magiging hateful sila, magagalit sila sa Diyos, magiging hostile sila sa Diyos. Bakit sila po kasi, yun po kasi ang kondisyon ng mga tao na hindi pa po nananampalataya. Wala pa po sila sa Diyos. Hostile in mind. Ano pa po ang nilagdag ni Paul sa kondisyon ng tao apart from God? Hostile in mind and doing evil deeds. Doing evil deeds. Ito pong evil deeds ay hindi lamang po ito mga kasalanan. Pag sinabi pong evil deeds, hindi lang po mga kasalanan ng mga karumal-dumal. Yung mga pagpatay, mga pagnanakaw na walang katampalasanan, mga pagre-rape. Kundi kasama po dito yung mga kasalanan na hindi hahantong sa hukuman. Halimbawa po, ano po mga kasalanan yon na hindi hahantong sa hukuman? Pride. Yung laging ang sarili ay, tingin sa sarili ay siya laging ang magaling. Diba? Hindi po hantong yan sa hukuman. Envy. Yung laging naiinggit sa pag-aari ng kapwa. Sabi po sa Bible, sa Titus chapter 3, verse 3, nandito po nakalahad yung ibang mga kasalanan na tinutukoy po in doing evil deeds. Ano po ba ang mga kasalanan yon? Titus chapter 3, verse 3. 1 Corinthians 6, chapter 9, verse 11. Ayun po, Titus 3:3. Sabi po ni Don, noong una tayo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at nagiging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Nangyari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit, tayo'y kinapupuutan ng iba't iba at sila'y kinapupuutan din natin. Alam niyo po itong masamang isipan at pagkainggit. Common na common po ito sa mga magkakapatid, di ba? Pag naghahatian ng mga mana, pag pera na ang pinag-usapan, nandyan na po yung masamang isipan at pagkakainggitan. Diba? Lalo-lalo po, ito po ay kondisyon po ng mga pag wala ka sa Diyos, wala apart from God. Nandito po sa kondisyon na wala pa ka pa dun sa ngayan. Common na common po itong mga kasalanan nito. Ano pa, yung pong sa 1 Corinthians 6:9 verse 11, nandito rin po yung mga kasalanan na, ito po,
Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, ayun po, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Gaya ng ilan sa inyo, noon, subalit nilinis na kayo ng iyong kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Ayan po, pinawalang sala lang kayo sa pangalan ng Panginoon. Nakita niyo po yung mga ibang mga kasalanan dyan. Yung ibang mga kasalanan po dyan, hindi po humahantong sa hukuman. Yung iba dyan, humahantong. Pero yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala pong nakukulong, man nakukulong ba doon? Wala po. Kaya, doon po sa ating doers of evil deed, hindi lang po nakapaloob doon yung karumal-dumal na mga kasalanan, yung mga kasalanan na talagang pinag-uusapan sa hukuman. Pati yung mga kasalanan na kagaya po ng naglalasing, yon, mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung kalagayan ng mga tao dati apart from God. Bumalik po tayo sa ating pong teksto, doon sa Colossians. Kaya, and you who were once alienated and hostile in man, doing evil deeds. That is the condition of man apart from God. At yung pong condition na yan, pagiging kaaway ng Diyos, hindi po yan pabago-bago tuloy-tuloy po yan. Kapag ikaw ay kaaway ng Diyos, kaaway ka ng Diyos. Hindi po yung kaaway ka Diyos mamaya, bukas bati. Hindi yung away bati. Talagang kaaway ka ng Diyos pag you are apart from God. Ito po, yung condition ng tao na wala sa Panginoon. Number 2, sabi po dito, the present condition, man's present condition in Christ. Verse 22a. But now, He has reconciled you in His body of flesh by His death. By His death. Kaya yun po. And now we have been reconciled to God. Ephesians 2:12. Ano po ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 12 hanggang 13. Ayan po. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi na kabilang sa bayang Israel at hindi na saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. We have been reconciled to God. Tanong, paano tayo na-reconcile sa Panginoon? Tayo ba ay na-reconcile sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagkatawang tao? Period. Maliwanag po yung sabi po ni Pablo, balik po tayo sa ating pong teksto, 1 Colossians chapter 20, verse 21, na we have been reconciled, man has been reconciled to God through, ayan po, but now, He has reconciled in His body of flesh. Hindi po natatapos doon. By His death, in order, by His death, tayo po ay na-reconciled, tayo po ay na-reconciled sa pamamagitan na ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay at ang kanyang dugo ay nabuhos. Amen po ba? Bakit mahalaga po ang kamatayan? Bakit mahalaga malaman po natin yon na
hindi lamang tayo na-reconcile sa Diyos na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi namatay, wala pong reconciliation na mangyayari at magaganap. Kaya napakahalaga po ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Alam niyo, dito po niyo malalaman, madidetermine kung ang inyong kausap ay hindi totoo o na yung fake ba. Di ba marami ngayon nagpapanggap na sila yung tagapamagitan, di ba? Sila yung totoo. Minsan sila yung mediator, di ba? Pwede yung tanongin, kung ako po yung kausap, tatanungin ko yon. Kung ikaw ang mediator, ikaw ba ay Diyos na nagkatawang tao? Yeah. Pag sinabi niyang oo, dudungan nyo. Kung ikaw ay Diyos at nagkatawang tao, ikaw ba ay namatay? Ang iyong dugo ba ay bumuhos para sa kasalanan? Pag sinabi niyang hindi, ay wala na yon. Hindi siya yung mediator. Ibig sabihin, nanluloko lang. Inililinis lang tayo sa mali. Di ba? Kaya napakahalaga po na malaman natin na through His death, we have been reconciled to God. Nagkaroon po ng pagkakasundo ang tao sa Diyos sa pamagitan lamang ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Number 3, na ating points natin pong pag-aralan, yung pong dakilang layunin ng reconciliation. Ano yung purpose, glorious purpose ng reconciliation? Verse 22b. Sabi po dito doon, in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Yun po yung, hindi lamang po yung tayo po ay namatay ang Panginoong Hesus, ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay para lang tayo ba ay makapasok sa langit. Period. Hindi po sabi po may dinugtong po dito in order to present you holy and blameless and above reproach. Kaya ito po yung purpose ng Panginoong Hesus para po tayo ay ma-reconcile. Ito po yung purpose niya, to present us holy. In order to present you holy. Para tayo ay maging banal. Dalawa po ang timeline nito. Kailan yon? Kailan nagsisimula yung kabanalan? Nagsisimula po yung kabanalan the moment we receive the Lord Jesus Christ as our Savior at tumalikod sa ating pong mga kasalanan. Kaya, kailan tayo naging holy? Now, di ba? Banal tayo ngayon. Kung talagang genuine yung ating pong ang ating pong pananalig, genuine ang ating pong pagtaligod sa kasalanan, we become holy sa present. Ngunit hindi lang po present, yun. Sa future pa rin, sa panahon po ng judgment, we will also be presented holy. Banal. Sabi po dito, ano ba yung holy? Ano ba yung holy? Hindi po yung holy, yung huling dumating Holy. Sabi po dito sa MacArthur Study Bible, holy means separated from sin and set apart to God by imputed righteousness. Imputed righteousness is justification. Amen? The moment we receive Jesus Christ, we have been justified in His sight. Alam niyo po ang ibig sabihin ng justification? Siguro kabisado niyo na po yun, justification. Sabi po ng narinig kong pastor, addition at saka subtraction.
Pag sinabing justification, subtraction, tinatanggal, inaalis ng Diyos ang ating mga kasalanan, pinapatawad niya. Subtraction. Plus, may addition. Ano yung addition? The imputation. Idinadagdag ng Diyos ang kabanalan ni Kristo sa atin na mga makasalanan upang tayo na mga makasalanan, pag tinignan ng Diyos, Ama, tayo ay holy. Amen? Yan po ang justification. At yan po yung imputation. Kasi yung imputation kasi parang transfer of account. Transferring of account. Pag sa bangko, meron po kayong account, bank account, walang laman. Meron po kayong kamag-anak na mayaman, nilagyan niya ng napakalaging halaga na hindi nyo alam, tapos pumunta kayo ng bangko na meron pa kayong para ma-withdraw, yung pala nilagyan ng kamag-anak ninyo, nag-transfer ang kamag-anak ninyo na mayaman, kaya nung pagpunta nyo sa bangko, kahit na marumi ang inyong mga damit, kayo gusgusin, pagkakita sa inyong manager, talagang respetado, alaga-alaga kayo. Kasi merong nag-transfer ng big amount sa inyo. Parang ganun po. Nang itinransfer po sa atin ang kabanalan ng Panginoon sa atin, talagang we have been justified in the sight of the Lord God. Kaya yun po, hindi lamang po layunin ng Diyos na tayo ay makapasok lamang sa langit, kundi to present us holy. Ano pa? To present yung blameless. Ano pa yung blameless? Kapag sinabing blameless, wala pong dungis, wala pong kapintasan. Alam mo yung mga hayop na ihandog noon, dapat ihandog walang kapintasan, walang dungis. Yan po, tayo po ipipresent sa Diyos. Pagdating ng panahon, blameless po, walang kapintasan. Sunod po, hindi lang po blameless, above reproach. Ipipresent po tayo ng above reproach. Ano bang ibig sabihin ng above reproach? Walang akusasyon. Wala pong maakusa sa atin. Kapag tayo ay nasa harap ng Diyos, judgment tayo, maging ang Satanas, hindi po tayo maakusuhan ng anumang kasalanan sa harapan ng Panginoon because we will be presented beyond reproach. Kanino po tayo ipipresent? To Him. Sino yung Him? Siya po, yung ating pong Diyos. Ang Diyos na kung sambahin ng mga anghel, talagang holy, holy, holy. Hindi lamang po holy, talagang walang yung holy, talagang nasa pinakaantas na kabanalan. Yun po yung purpose kung bakit tayo na-reconciled sa Panginoon. For us to be presented holy, blameless, and beyond reproach. Number 4. Meron ba po number 4? Ano po yung number 4? Ang condition for the redemption to reach complete salvation. Ano po ang sabi po doon sa verse 23? If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel. Kaya, nung ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay, bumukas po ang pintuan para maligtas, ma-reconcile ang tao, at nang tayo, tinanggap natin, nanampalataya ng buong puso sa Panginoon, talagang tayo ay na-save. Amen po. Kaya, naniniwala po ako na eternal salvation, security, ay nasa atin. At ang eternal security po yan ay mababakapan din po ng salita ng Diyos na marami po tayong mababasa po patungkol po sa eternal security. Pero ang problema po, marami pong nag-misinterpret sa aral na ito. Di ba sabi po nila, once saved, you are saved. Yung iba kasi sinasabi lang, once saved, always saved. And ako ay saved na, gagawin ko ang gusto kong gawin. Dahil saved na ako, pwede na, ano man
gawin, ay pwede kung gawin. Kasi save na ako. Ina-abuse nila yung grasya ng Panginoon. Pero dapat po talaga, once saved, always saved, and I will do what the will of God sa aking buhay. Ang masusunod na lamang ngayon ang kalooban ng Diyos kasi saved na ako. Yun ang dapat na interpretasyon ng eternal salvation. Yun po yung condition. Dapat, we must continue in the faith. Hindi ibig sabihin na we have been already reconciled, wala na po tayong gagawin. Maliwanag po ang sabi po ni Paul doon, if indeed you continue in the faith, or sabihin, believe in the gospel, patuloy na naniniwala sa gospel. Hindi pwede po yun na 5 years ago, naniniwala pa sa salita ng Diyos. Talagang yung mga, I am the way, the truth, and the life, buhay na buhay. Pero pagkatapos ng ilang taon, iba na. Iba na yung doktrina na kanyang pinaniniwalaan. Hindi po tayo makakakumpleto ng salvation. How do we continue in the faith? Paano ba tayo magpapatuloy sa pananampalataya? Una, sabi po din ni Paul, stable. Ano po yung ibig sabihin ng stable? Pag stable po, kailangan po ng nag-a-assist para po tayo maging stable. Kailangan po sa Diyos lang po tayo magtiwala at sa Kanya pong grasya at kapangyarihan lamang. Hindi lamang po tayo nagtitiwala sa ating sarili. Ano pa po? Steadfast. We must be steadfast. At ibig sabihin ng steadfast ay yung bang, naalala niyo yung cowboy, pag nakaupo sa kabayo na nagtitigwas, na kahit na nung pagmamako ng kabayo, hindi mahulog-hulog yung cowboy, dahil steadfast siya, firm kanyang pagkakabit. Dapat po, ganon ang ating paniniwala, faith sa gospel. Pangatlo, don't move away from the hope of the gospel. Hindi tayo tatalikod sa Ebanghelyo. Yung hope po doon, yun po yung inaasahan natin na mangyayari sa ating future. Ano ba yung inaasahan natin na mangyayari sa future? Tayo po ay makikita po natin ang Panginoong Hesus mukhang atin pong makakamit ang ating pong eternal, yung ating glorious body at marami pang iba't maranasan natin ang ganap na buhay na katanggap-tanggap. Yun po yung hope. At paalala po ni Paul doon na kailangan hindi tayo, kailangan lumapit sa gospel palagi. At ginawa niyang example yung kanyang sarili para lalong ma-encourage yung mga taga-Colossians na hindi lumayo sa gospel. Ano ba ang nangyari po kay Paul dati? Di ba si Paul dati po siyang kalaban ng panampalatayang Kristiyano? Siya po ay taga-usig pero minsan pumunta po siya Damascus. Doon po niya na-meet ang Panginoong Hesus na nakita niya na natin niyang alam na patay yung pala ang Panginoong Hesus ay buhay at yun, siya po ay nabulnagin at dahil sa gospel niya po ay nabulnagin at hindi lang po siya nabulnagin dahil po sa gospel na ito ay siya po ay naging manggagawa, naging ministeryo. Kaya yun po, binahagi po ni Paul to para lalong ang mga taga-Colossians ay lalo pong kumapit at lalo pong hindi tumalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po. At ngayon po sa akin pong pagtatapos, 4 po na bahagi po. First, sa ating pong conclusion. First, without Christ, all people are alienated from God, hostile to Him, and engaged in evil. Kahit na po mabubuti, kahit anong
sinong tao po dito wala pong exempted kahit po yung mga pinaka sikat na mga tao. Kapag wala po sila sa Panginoong Hesus, they will become alienated, hiwalay sa Panginoon. Pangalawa, second, only Christ's death can bring reconciliation to God. Tanging ang kamatayan lang po ng Panginoong Hesus ang pamaraanan para po ma-reconcile sa Diyos. Kaya nga po si Mary, hindi po siya namatay, hindi po siya magiging kapamaraanan ng reconciliation ng tao sa Diyos. Hindi po namatay si Mary. Maging kahit sino pong mga religious leaders po na aangkin ito, hindi po nila maangkin. Magagawa po na ma-reconcile ang tao sapagkat hindi po sila namatay. Tanging kamatayan po lamang ni Kristo kapamaraanan for us to be reconciled. Third, God's goal for those who are reconciled to Him is that they would be holy and blameless and beyond reproach. And fourth, though we are already reconciled, kahit na tayo ay reconciled, tayo ay ligtas na, born again na, kailangan po nating mag-persevere, magpatuloy sa fullness ng ating pong salvation. Ibig sabihin, yun po, yung if indeed you continue in the faith. Kaya, pag born again tayo noon, hanggang sa huli, tayo po ay magiging born again. Amen po ba? Hindi pa pwede na nung 5 years ka, ay nung college ka, born again, pagdating ng may pamilya ka na, iba na ang pinanampalataya mo, hindi mo makukumpleto ang ating pong salvation. Sabi po ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Alam niyo po, although kahit na po tayo born again, wag po nating, dito po sa number po, wag po nating ipagbaliwala ang kasalanan. Ang epekto po ng kasalanan, kahit napaka-liit po ng kasalanan, wag po nating baliwalain po ito. Pag tayo po lagi, nagkakasala pa rin po tayo. Pero, balik po tayo sa Panginoon. Pag tayo nadapa, balik po tayo. Sabi po ng Panginoon, if you confess our sins, you are just faithful to forgive us our sins sa lahat ng ating pong kasalanan. Kaya, yun po. Ito po yung salita ng Diyos na natin pong narinig. Sana po magbigay po ng kaliwanagan sa atin na tanging ang Jesus lamang, kamatayan po ng Panginoon, tayo po ay na-reconcile sa Diyos. Kaya po, maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng glory ay sa inyo lamang. Kaya po, inanyayahan ko po kayo na manalangin. Hallelujah. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Ama, dahil inyo pong binigay ang inyong pong bugtong na Diyos na nakatawang tao na siyang namatay, ang kanyang dugo ay bubuhos upang kami na mga makasalanan, Ama, ay ma-reconcile. At tunay nga po, ma-fulfill, maranasan po namin ang layunin niyo po sa aming buhay na someday we will be presented to you, holy, blameless, steadfast. At Lord, dalangin namin, Panginoon, ng strength, ang grace po ninyo na kami po ay patuloy na patuloy sa aming pong tagbuhin, sa aming pong spiritual na buhay. At para po matupad at para po mag-glorify, para po kami, Panginoon, ay makaranas ng buhay na ganap kasiyasiya. Kaya Lord, ang lahat na ito ay aming panalangin. In Jesus' name. Amen at amen. Amen. Purihin po, Panginoon. Maligayang Pasko po. Merry Christmas. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe at sa buhay po ni Brother Greg. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay po na ating kaloob. Bago po iyan, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Tunay nga, Lord, na buhay ka. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga
pagpapala na pinagkakalob niya po sa amin, aming mga trabaho, mga negosyo ng mga kapatiran, na patuloy, Lord, na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansyal na pagpapala. Patuloy, Lord, na panalangin po namin sa aming mga kaloob, magamit po ito ng wasto sa ikalalago, Panginoon, ng iyong ministeryo. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. At bago po tayo magtapos, muli po paalala po, this coming December 25 po, meron po tayong Thanksgiving service. Alas 10 po iyan ng umaga po dito po sa ating bahay sambahan. At bukas po muli, magkita-kita po tayo sa huling gabi ng ating Paskong pagsambat, pasasalamat. At paalala po sa paparating na linggo, balik na po tayo dun sa dati po nating oras ng ating Sunday service. Alas 10 po tayo ng umaga. So muli po, bukas po muli, Paskong pagsambat pasalamat. Huling gabi na po iyan. At bago po tayo maghiwa-hiwalay at bago po tayo magsalo-salo sa munting merienda po dito, muli po, tinatawagan po natin ang ating mahal na Pastor, Pastor Archie, para po sa closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami sa napakagandang gabi po na ito. Nangusap ka, binigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng muling kalakasan upang ikaw po'y paglingkuran, pasalamatan, dakilain, sambahin sa Espiritu po at katotohanan. At sa amin pong pakikipag-fellowship, pakipag-isa po, basbasan niyo po ang lahat ng amin pong pagsasalu-saluhan na maging kalakasan ng aming pangatawan. At sa gabing ito'y binibitawan ko, Panginoong Ama, ang lahat po ng mga pagpapala na binitawan po ni Moses sa mga Israelita sa aklat po ng Bilang sa 6:24 hanggang 26. Muli, Ama, binibitawan ko po ang lahat ng blessings na ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya din po ng panalangin ni Haring David, Panginoong Ama, patuloy pong iniiwan ko po ang lahat ng blessings na ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan, Ama, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God.